present to me. And kung sinasabi mo that I have presented my life before the Lord at still ikaw pa rin ang nagde-decide, then that is not true. Hindi mo totoong ibinigay kay Lord. Malalaman mo naman kung totoo mong binigay kay Lord eh. Maunawaan mo. Bakit? Kasi you are willing to give up if the Word of God is saying, you give it up. Amen. You're willing to let go if the Word of God is saying, let it go. And you're willing to do it if the Lord says, you do it. Minsan kahit na masama ang loob natin, nag-umpisa lang naman sa ganun eh. Ang importante sumusunod kayo. Kahit ang hirap, di po ba? Kaya, alam po ninyo mga kapatid ko, paano mo i-represent kayo ng buhay, ang ano mo, ang katawan mo, di ba? Yung maganda salita. Tanong, ano? How can we present this body before the Lord? Balikan ulit natin yung verse 1. Dahil nandyan lahat ang sagot eh. Andyan lahat eh. Kinumpleto na. Kaya lang ako po, kinakailangan limi-limiin natin at tingnan natin, magkaroon tayo ng konting expounding ng verse na ito. Kaya nandito lahat ito. Kaya gusto kong ipaliwanag sa inyo mabuti. Kompleto itong verse 1 and 2 eh. Paano natin i-present ang ating sarili? Okay? As a living sacrifice. There's the word here, living sacrifice. Okay? Paano mo ngayon i-present ito? Dahil alam po ninyo, yun ang dinidemand sa atin ng Panginoon. Kinakailangan namumuhay ka ng living sacrifice life. Now, let's talk about this word sacrifice. The word sacrifice, mga kapatid ko, ay malinaw kasi ito, living sacrifice. Nung lumang tipan, nung buo pa po ang templo ng Diyos, ang mga tao, kapag sila ay may kasalanan, o sila ay magpapasalamat, ang gagawin nila, pupunta sila sa templo at magdadala sila ng iba't ibang mga hayop. Mayroong tupa, mayroong toro, okay? May mga hayop silang daladala upang magpasalamat sa Panginoon. Ano man yung mga dahilan yan, maaring paghingi ng kapatawaran sa Panginoon, nagdadala sila ng haing handog. Okay? Yun yung tinatawag na sacrifice. Are you there? Amen. Now, what is the difference between the Old Testament sacrifice sa New Testament sacrifice na hinihiling, okay, ng ating apostol, ng ating Panginoon Diyos through the Apostle Paul. Yung Old Testament, ang sacrifice noon, that sacrifice is to die. While the New Testament sacrifice is to live. Hindi nyo, medyo baliktad, no? Yung hayop na yun na dala-dala, kinakailangan yun ay mamatay. Mawala ng buhay. Kaya yun ay dapat ihandog. Pero ngayon, itong katawan natin na inihahandog natin ito ay hindi na para mamatay. Na habang ikaw ay natututunan mong sacrifice ang iba't ibang mga bagay, ialay ito sa Panginoon, you are living in the eyes of the Lord. Lalo kang nabubuhay, lalo itong nagbibigay ng sigla sa iyo. Ito ang nagbibigay sa iyo ng confirmation na ang buhay mong ito ay hindi matatapos lang dito sa lupang ito. Hindi pagkatapos ng buhay mo rito, ito ay itutuloy mo sa tahanan ng Diyos doon sa langit. Magpakailanpaman. That's the reason why, malinaw po, sa Old Testament, it's a dead sacrifice. While in the New Testament, it's a living sacrifice. And you will not sacrifice anything today. All you have to do is to sacrifice your life. Kaya may word na sacrifice. Anong pagkakaiba ng sacrifice noon at saka ngayon? Nalaman natin. Ano naman ang pagkakapareho ng sacrifice noon at saka ngayon? Meron. Alam po ninyo, there is word pain. There is the word hurt. Okay? May mga importante words. There's the word difficult. And there's the word hard. Di ba para mamatay? It's so painful, right? Sa Old Testament. Alam po ninyo ngayon, dahil kahit po tayo ay living sacrifice, nandun pa rin yung word na sacrifice. So hindi mo maaalis ang idea at experience ng sakit pag kami sa word na sacrifice. Nandiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? So kapag sinabing sacrifice, nandiyan yun. So itong pagkakapareho, it's a sacrifice.
kapag ang isang bagay na gustong-gusto mo ay ile-let go mo, ang sakit sa damdamin. It's a sacrifice. It's so difficult. But since sabi ng Panginoon, Lord, dahil sabi mo, yes, I will do it. It's a sacrifice. It's painful. Minsan, hirap kang makarecover sa experience mo na yon. Dahil gusto mo lang sumunod sa Panginoon, dahil gusto mo ang buhay na ito ay isang maging haing buhay na handog sa harapan niya. Alam po ninyo, dito sa Japan o sa ibang lugar, kahit sa Pilipinas, may mga pagkakataon, mga kapatid ko, na ang hirap. Ang hirap lumayo sa mga barkada. Are you there? Ang hirap lumayo sa bisyo. It's so painful, it's so difficult, it's so hard. Kaya nga sacrifice eh. Okay? And mas mabuti naman yon kaysa sa sacrifice nung unang panahon. Dahil ang sacrifice nung unang panahon, tigok. Patay ka. Okay? Eh ano na gusto mo? Okay? Matigo ka sa impyerno? Okay? Mayakiniko ka sa impyerno? O ikaw, ay ano, mamuhay ng nasa presensya ng Diyos sa langit, magpakailan pa man. Lamang dito sa lupa, ano po ninyo, kinakailangan mamuhay ka as a living sacrifice. Pagka sinabi pong living sacrifice, hanggat ikaw ay nabubuhay dito sa lupang ito, you will never, every day, is a living sacrifice. Hanggat gising ka, hanggat humihinga ka, it's a living sacrifice. It's an everyday and day-to-day sacrifice. Araw-araw may mga sacrifice tayo. Amen? Amen. Araw-araw, pagkagising mo na sa umaga, kinakailangan mong marami tayong mga ugali natin, mga kaparaanan natin na hindi kalooban ng Panginoon, na kinakailangan mo sacrifice mo yan sa Panginoon. May mga bagay tayong emosyon, okay, na talagang hindi nasanay ka, parte na ng personalidad mo yun. Yun ang mahirap, na gusto mong ipabago sa Panginoon, gusto mong gawin yung kalooban ng Panginoon, pero hindi ikaw yon. Gusto mong magalit, hindi ka sanay magpatawad, pero hindi ikaw yon. Gusto mong gumante, dahil nung araw, konti lang ang ginagawa sa'yo, nakaganti ka ng sobra-sobra. Hindi ikaw yun, yung sasabihin mo, palalampasin ko na. Hindi ikaw yun. Ang hirap nun, pero sinasabi mo, Lord, I want this life to be a living sacrifice. Yes, I will sacrifice that thing. Panginoon, sige, patatawarin ko siya. Palalampasin ko siya kahit hirap na hirap ako. Difficult, right? That is sacrifice. Ito yung sinasabi rito ni Pablo sa mga taga-Roma, at hindi lang sa mga taga-Roma, sa atin ngayon, sa loob ng Lord of the Harvest na ito. Why? Because I want us to really see the standard of God pagdating sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. I mean, sabi ko nga, mas mabuti na yun, dumadaan tayo sa difficulties at sa hardship at sa pains, kaysa naman nilampasan mo yon, pero pagka namatay ka naman, punta ka sa impyerno. Siguro naman, it's a fair deal. At the same time, praise God, kaya ako naman ginagawa yan, anak na ako ng Diyos eh. And I'm just a recipient of God's mercy. Dapat nang ibigay ko yan sa Kanya. Kaya maaari dito, sabi ko nga po sa inyo, sa buhay natin dito, lalo na po sa Japan, many of us are so free. Many of us can do almost anything. Okay, hindi tayo mapigilan. Okay? Ultimo anak ko nga, sarili kong anak anak na ng pastor, hindi ko mapigilan eh.